Nasunog ang bahagi ng Philippine General Hospital o PGH kanina. Kumuha tayo ng detalye mula kay Joshua Garcia live. Joshua? Yes, Dayan, pansamantalang inilikas sa mga pasyente, mga estudyante at empleyado ng Philippine General Hospital matapos sumiklab ang sunog sa loob ng bisinidad nito kanina ang bandang alas 3 ng hapon. Dayan, makikita sa video na ito na eksklusibong nakuhanan ng ating kasamahan sa PTV ang pagbabasag ng mga bintana ng mga bumbero para maapula ang apoy. Mabilis kasing umakyat sa ikalawang alarma ang sunog kaninang alas 3:11 ng hapon pero agad naman itong idineklarang fire under control makalipas sa mahigit kalahating oras habang idineklara namang fire out kaninang 4:30 p.m. Ayon sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa likod ng Ward 1 and 2 kung saan may ginagawa umanong renovation. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente dahil mabilis na naalarma ang pamunuan ng PGH at nailikas ang nasa 60 pasyente ng dalawang ward na nabanggit na pansamantalang inilagay sa lobby ng ospital kung saan mahigpit na minomonitor ang mga kondisyon. Dayan, pansamantalang itinigil muna ang pagpapapasok ng mga dalaw dito nga sa PGH at para na rin sa seguridad ng mga pasyente. Maliban siyempre sa mga empleyado at sa mga may watcher ID at yung mga magdadala ng pagkain na pinapayagan lamang hanggang sa lobby. Dayan? Okay, Joshua, nalaman na ba ng otoridad yung pinaka naging mitsa ng sunog dyan sa PGH? Yes, Dayan, sa ngayon wala pa tayo nakakausap mula sa BFP pero kasalukuyan na iniimbestigahan ng otoridad ang pinagmula ng sunog. Pero marahil ito nga ay posibleng tinitignan dun sa likod nga nung Ward 1 and 2 kung saan may umanong ginagawang renovation. Dayan? Okay, Joshua, nabanggit mo sa iyong ulat na halos higit isang oras din yung tinagal bago na deklarang fire out, yung sunog dyan sa PGH. Ano ba yung challenge o pagsubok na naranasan ng ating mga bumbero sa pag-apula ng apoy dyan? Well, sa paunang detalye, wala naman sila nabanggit na major challenge sa pag-apula ng apoy, bagamat medyo natagalan nga, pero ito ay dahil lamang sa daloy ng trapiko o yung biyahe ng mga bumbero papunta dito sa pagresponde dito sa PGH. Dayan? Okay, Joshua, panghuli na lamang, nabanggit mo na yung mga pasyente. Doon muna sila nilagay sa lobby. Mahirap ang sitwasyon doon dahil kailangan nila ng equipment at kailangan tutok yung pag-aalaga dun sa mga pasyente. Sa estimate ng mga taga-PGH hanggang kailan magtatagal doon sa lobby? At ano yung kanilang pwede munang gawin habang inaayos pa yung Ward 1 at 2 dahil nga dito sa nangyaring sunog, Joshua? Yes, Dayan. Wala ba namang nabanggit ang PGH kung hanggang kailan mananatili yung mga pasyente na inilikas doon sa lobby. Pero dahil naitanong mo yan, bagamat nag-abiso ang pamunuan ng PGH sa Department of Health na nasa maayos na kalagayan yung kanilang mga pasyente, ay nakaantabay ang Health Emergency Management Bureau ng DOH para umagapay sakaling kailanganin nga nito ng assistance sa transfers ng mga pasyente sa ibang ward. Dayan? Maraming salamat sa update, Joshua Garcia.